Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng Batas PH na kung saan ang isang mambabatas ay nagalit. Pinagsabihan niya ang Supreme Court spokesperson, Attorney Ting, na shut your mouth tungkol sa pahayag ng Supreme Court sa kalagayan ng application ni Secretary Remulla bilang ombudsman. Okay. Vice Chairperson of the House Committee on Justice and Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keth, Attorney John Flores, criticized Supreme Court spokesperson Attorney Camille Su May Ting for revealing the application status of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, who is vying for the vacant ombudsman post. In a statement, Flores reminded Ting to be more circumspect in giving information about the vetting process, emphasizing that the Supreme Court, Judicial and Bar Council, and Ombudsman are separate institutions. Ito ang salita ng kongresista. As a lawyer and a vice chairperson of the House Committee on Justice, I wish the Public Information Officer of the Supreme Court exercise prudence and circumspection when she spoke yesterday about the status of Secretary Jesus Crispin Remulla as regards the ombudsman vacancy. Flores believed that it would have been better for the High Court mouthpiece to defer the matter and let the acting ombudsman or the JBC answer the media queries. Dagdag pa ni Flores, the Supreme Court, JBC, and ombudsman are separate offices according to the Constitution. What would have been proper for Attorney Camille Ting to do was to defer to the acting ombudsman or the GBC. She did not. He stressed. Okay. It can be recalled that Supreme Court spokesperson Attorney Camille Su May Ting said Remulla has yet to submit his clearance from the Ombudsman Office, certifying that he has no pending cases, which is a requirement to secure a nomination to the position. Okay. So, hindi ako abogado Hindi ko maintindihan itong Congressman Flores kung anong masama doon sa pahayag ni Attorney Camille Ting na wala pang clearance as of now si Secretary Boying Remulla. What's wrong with informing the public? Anyway, kanya-kanya tayong pananaw. So, hindi maganda yung ginawa mo, sabi ng kongresista. Ako naman, walang masama. Mas maganda ngayon para nalaman na wala pala siyang clearance. At ito na nga, panawagan sa mga nagmamahal sa fairness, justice sa ating bansa. Ipagdasal po natin ang acting ombudsman. Ito, panawagan pala ito ni Crisette Laureta Chu. Sabi niya, our prayers are working. Sana, sabi niya noon, sana walang clearance si Secretary Boying hanggang September 2. O wala nga. Na-interview siya, but wala pang clearance. So, ang pahayag ni Attorney Ting, which is very informative, pag wala kang clearance, you will not be considered as a nominee. So, ang deadline
according to Crescent Laureta Chu, is September 15. So, ilang araw na lang. 4 na ngayon, 11 days. Let's continue to pray na ang acting ombudsman, Attorney Vargas, ay mabigyan ng lakas ng loob to do what is right. Kasi, sabi ni Senator Amy, grabe ang pressure ngayon kay Attorney Vargas, yung acting ombudsman, na pressure o may suhol pa daw, malaking suhol, para ang clearance na yan, maayos na. Eh, sana naman. Kasi, delikado, sabi ni Senator Amy. Salamat, Senator Amy, sa pag-inform sa public sa plano. Gusto nilang makulong si BP Sara bago mag-2027. Hindi lang si BP Sara, pati ang mga aliado ng mga Duterte, pati na daw si Senator Amy, baka ipakulong din nila. Grabe. So, wag po tayong tumigil. Paglaban natin ang katotohanan, ang fairness. Kasi, dapat ang ombudsman is hindi galing sa executive o may connection sa mga politiko. Ang alam ko, ever since, ang ombudsman nanggagaling sa judiciary para patas. Eh, may pahayag si Secretary Mulya, nabasa kong post lang na, dapat hindi i-weaponize ang ombudsman. Correct. Hindi i-weaponize. Oh. So, sabi niya, hindi dapat i-weaponize. Paniwalaan ba natin Secretary Mulya na hindi i-weaponize ang ombudsman? Eh, nung una, sabi niya, walang pakialam ang ICC sa Pilipinas. Wala silang jurisdiction. Sabi niya, pag may warrant of arrest ang ICC, dapat dadaan muna sila sa mga local courts. Ganyan yung mga pahayag niya eh. Eh, nung dumating yung March 11, idinaan ba nila sa local court si Tatay Digong? Wala na. Ang legal competent authority, siya na. Siya na daw ang kay SOG man siya. So, to me, hindi na kapanipaniwala si Secretary Boying kasi nga ang identified na siya sa Marcos government. Nag-serve siya ng 3 years. Aliado sila. So, salamat, Attorney Camel Ting, sa pag-inform mo sa public. At kung magbasa lang tayo sa mga comments, anong kuwan ng mga tao dito? Bakit nagalit ang Achilles Icleo? And that's what transparency means. Action has nothing to do in what plan the Congress has maybe. Plan C, as Senator Amy revealed in her latest press con. O nga. So, transparency lang. Anong masama doon? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang